Napapaisip ka rin ba minsan, paano ba pwedeng kumita ng malaki? Paano ba pwedeng lumago yung pera ko? Gusto mong mag-invest, gusto mong kumita kahit sa bahay ka lang, mag-online business, magkaroon ng multiple source of income, yung tipong kahit tulog ka, may pumapasok pa rin sa account mo. Pero aminado ka rin na, syempre nakakalito, ang daming options at ang daming sinasabi ng mga tao online. May nagsabing mag-business ka, may nagsabing mag-save ka lang muna, may iba naman crypto agad ang sinasabi. Karamihan naman nagising sa umaga na may full-time job, di ba? Kumikita ng maayos, pero pagkatapos ng buwan ng gastos, halos wala nang titira. Well, karamihan naman sa atin may full-time job, okay naman kinikita, pero yun nga lang, pagkatapos ng gastos, wala nang titira. So naisip mo, paano ba ako magkakaroon ng financial freedom kung ganito lang palagi? Saan ba talaga ako magsimula? At alin ba talaga ang smart na paraan para dumoble or kahit paunti-unting palaguin ang pera mo nang hindi ka nalulugi? Hindi mo kailangan maging financial expert para magsimulang ayusin ang future mo. At di mo kailangan ng sobrang daming pera para makapagsimula. Dahil sa video na to, sabihin ko sa iyo kung paano ba yung 7 legit, smart at test na paraan para palaguin ang pera mo. Plus, kung bakit sa dami ng options, forex trading ang pinili ko. So kung seryoso kang level up ang finances mo, at kung sawa ka na sa paycheck to paycheck na cycle, tapusin mo tong video na to dahil para sa'yo to. Promise, sulit to. Ready ka na ba? Let's go! So, number 1, real estate. Marami yung naniniwala property is always a good investment. At totoo yun. Tumataas ang value ng lupa over time, pwede kang kumita sa rental income buwan-buwan, at may chance pa mag-appreciate ito. Sipin mo na lang yung mga lugar katulad ng mga sa BGC sa Makati. Kung bumili ka lang ng condo ron or ng lupa doon last 10 years ago, diba? Hindi ko lang alam kung doble, triple, or baka more pa nga yung value nun ngayon. Pero wag natin kalimutan, syempre may mga challenges din to. Number 1, malaking capital na kailangan. Syempre, mabagal din naman yung balik ng puhunan. Pwedeng taon talaga. At marami rin inaasikaso tulad ng taxes, repairs, tenants, maintenance. So kung di ka pa ready maglabas ng 7 figures or more, baka hindi ito yung best para sa'yo. So yun nga, paano kung wala kang million-million? May iba ba bang options? Ayan, tingnan natin yung susunod. Number 2, stock market at mga ETFs. Regulated at transparent ito, may potential for long-term growth at pwede ka mag-invest online kahit nasa bahay ka lang. Ideal ito para sa mga gusto mag-build ng wealth gradually. Pero ang challenge dito, kailangan mo ng malalim na market knowledge at tamang timing. Mahabang pasensya rin na kailangan, lalo na pag mababa ang market. Naalala mo ba nung bumagsak ang stock market dahil sa COVID? Maraming natakot, nagbenta ng shares. Pero yung mga hindi nag-pull out, yung mga naghintay, sila yung mga nakabawi at kumita. Okay naman talaga to for long term. So, ang challenge na is yung short term. Kasi kunyari, nangailangan ka, nagka-emergency, tapos nakadip yung market, hindi mo siya pwedeng i-pull out. Kasi sayang, loss yun. Again, kung okay ka long term, parang real estate, okay naman to. Pero kung gusto mo na active approach, baka ito yung para sa'yo. Ito yung number 3. Mag-business ka, negosyo, mag-side hustle ka. Kung may product or service kang alam, pwede ito maging income stream. Ikaw ang boss, hawak mo ang oras at direksyon ng business mo. May potential na lumaki at maging full-time source of income at mas fulfilling kung passion mo yung ginagawa mo. Pero, real talk lang, sobrang laking oras na kailangan, energy, effort. As in, wala talagang madali dito. Mas malala pa to sa full-time job. At kung diswak sa market ang offer mo, mabilis din malugi. Lalo na kung first time mo, trial and error talaga. Which means, gastos din habang nag-experiment ka at walang guarantee sa success. Negosyo, maganda, pero kailangan ng constant attention. So, paano kung hindi ito para sa'yo? Paano kung gusto mo ng investment na mas adventurous? Dito papasok yung number 4, which is yung crypto. I'm sure narinig mo na yung Bitcoin. Meron din yung mga Ethereum, mga altcoins, NFTs. Pwede kang kumita ng malaki in a short period. Marami tayong nababalitaan na naging milyonaryo dahil sa Bitcoin bull run. Decentralized and borderless din ito. Walang middleman, kaya mas mababa ang fees at may access ka din dito 24/7. Kahit sa phone lang, pwede kang bumili or magbenta anytime. Pero eto tayo sa reality. Super volatile talaga niyan. Isang tweet lang na random ng ni Elon Musk or ni Trump, isang regulation announcement lang from China, pwede siya mag-crash at baka mag-cause siya ng panic sa'yo. Di ba nga last 2022, bumagsak ng 60-70% ang karamihan ng crypto. Mahirap hulaan ng galaw, walang guarantee strategy kasi very unstable market pa siya. At oo, nakaka-stress lalo kung emotional ka mag-trade. Kung di mo kayang tiisin ang roller coaster ride, baka hindi pa ito ang tamang investment para sa'yo. Kung gusto mo naman ng sobrang ultra safe na options, meron din. Pero syempre, may catch. Number 5 naman, ito naman yung pinakmabait. Diba? Pero syempre, pinakamatagal. High yield savings or time deposits.
Safe ito, guaranteed, at insured pa sa mga bangko hanggang 500k. Hindi ka mawawalan. May peace of mind ka. Napakasimple lang din. Deposit mo lang yung pera mo, tapos hintay ka lang. Wala kang isipin. Pero to be honest, hindi rin siya lalaki ng todo. Bakit? Kasi mas mabilis pa rin tumaas ang inflation kaysa interest rate ng mga bangko. Kung sa savings account mo ay nabibigay ng 1% per year, pero ang inflation nasa 4%, 6%, 3%, lugi pa sa tunay na value yung pera mo. Kahit ang time deposit o yung mga high-yield digital banks na nagbibigay ng 3 to 4% interest, meron pa 5%. Kung i-consider mo ang inflation, maliit pa rin ang tunay na value ng kita. Pero good option ito kung gusto mo ng sobrang low risk. Pero hindi ito para sa mga gustong magpalago ng pera, yung yumaman. Para to sa mga taong ayaw ng risk. Next option man is yung franchising. May system ka ng susundan, hindi ka na magsimula from scratch. Nakikita mo yung mga sikat na coffee shops, mga fast food, mga laundry shops. Marami sa kanila franchise. May brand recall na. Mas madali ang marketing kasi kilala na ng tao ang pangalan at quality. Parang ang lupit, di ba? Built-in na ang support at business model. Bibigyan ka pa nila ng training at marketing materials. Pero wag natin kalimutan na malaking initial investment. Madalas, 6 digits, mga 500k hanggang 5 million. Or syempre, gusto mo yung mga kilala, super more than that. Yung isang sikat na fried chicken franchise, hindi bababa sa 3 million. Ang franchise fee pa lang. Mabagal ang ROI, usually 2 to 5 years bago bumalik ang puhunan. May mga operation hassles pa rin gaya ng empleyado. Siyempre, may mga gastos ka rin katulad ng renta. Kailangan mo ayusin yung mga inventory. Kailangan isipin mo rin yung logistics. Parang may boss ka pa rin sa franchise headquarters na may strict rules na dapat mong sundin. So, unless ready ka maging hands-on at kaya mong i-manage ang daily grind, hindi pa rin ito ganun kadali. Tulad ng sinasabi ng iba, hindi pa rin siya ganun ka-super passive income. So far, nakita natin yung mga options na kailangan ng malaking capital, kailangan ng maraming time and effort, o all of the above. Pero paano kung may option na flexible sa lahat ng factors na yun? Ito ang last na tingnan natin at para sa akin, ito ang the best. Siyempre, bias ako dito. Kasi dito kumita ng milyon-milyon, ito talaga yung pinaka-favorite kong gawin. Ngayon, ito na exciting part. Doon tayo sa forex trading. Dito ako nag-focus. At ito yung mga reasons kung bakit. Pwede magsimula kahit maliit ang kapital. Unlike sa ibang investments na kailangan ng libo o milyon. Flexible din. Pwede kong gawin kahit kaunting oras lang sa gabi pagkatapos sa mga side hustles ko. Global market din kasi to, kaya open siya 24 hours a day, 5 days a week. Kaya pwede kahit anong oras. Dahil mataas ang liquidity ng forex trading, pwede kang mag-buy or sell almost instantly. Hindi katulad ng real estate na baka months bago ka makabenta. At syempre, kung meron kang proven system at may discipline ka, may chance ka talaga magkaroon ng consistent na mga gains. Pero syempre, hindi to magic ha. Hindi ka yaman overnight. At syempre, hindi naman to scam. Basta alam mong legit ang broker mo. Maraming regulated brokers katulad ng mga may license sa Australia, sa UK, or EU na safe talaga. May mga nagsabing sugal din to, pero para sa akin hindi siya sugal. Lalo na kung meron kang solid na strategy at solid ang risk management mo. May mga traders na sinisigurado na hindi lalagpas ng 1 to 2% ng account nila ang risk nila per trade. Ang forex, skill siya. Tulad ng ibang skill, may learning curve. Pero pag nakuha mo na, game changer talaga dahil ikaw mismo ang may control sa potential earnings mo. Pero hindi pa tayo tapos. Ngayon naman natin ang 7 na ways para palaguin na ngayong pera. Alam kong may mga concerns ka. Isa-isayin natin yan dito. May mga taong nagsasabi, wala akong malaking puhunan. Hindi problema yan. Hindi mo kailangan ng milyones para magsimula. Pwede kang mag-start kahit 10,000 pesos lang. Or kahit 20,000 pesos. Depende sa iyan. Ang importante ay matuto ka muna at mag-practice with small positions. Karamihan ng mga traders na kilala ko, nagsimula sa maliit na halaga lang muna. Tapos unti-unti nilang pinalago through consistent and smart trading. May iba naman na natatakot kasi. Ang dami daw scam sa forex. Oo, totoo na maraming scam sa forex world. Yung mga nangako na instant millionaire ka. Yung mga nagbibigay ng guaranteed returns na sobrang out of this world. Pero marami rin namang legitimate ways to trade. Ang susi dito ay proper education, hindi yung get rich quick schemes. Kapag alam mo ang ginagawa mo, makikita mo agad kung alin ang scam at alin ang totoo. Ito pa, usually problem is, paano kung busy sa work? Marami akong students na busy rin sa work. Pero sobrang grateful nila kasi kaya mong gawin yung strategy natin for just 30 minutes a day. Hindi siya yung parang business na kailangan bantayin araw-araw. Wala ka rin babantayin na tao. Pwede mo kasi siyang gawin sa specific time blocks. For example, pwede kang mag-check sa umaga for 15 minutes. Then kapag nag-play out yung setup mo, nag-play out yung trade mo, pwede ka nang pumasok within the day. So baka sa simula, nahirapan ka sa 30 minutes kasi kailangan maging familiar sa charts, pero matagal na yung 1 to 2 hours per day. Minsan pa nga, ilang beses lang sa isang linggo. Meron din naman ako narinig na sabi nila, mahirap yan, coach. Di ko kaya.
Pero ito sabihin ko sa inyo, trading, hindi mo kailangan maging genius or maging financial wizard. It's about following a proven system consistently. Maraming successful traders na kilala ko na walang background sa finance. Merong mga doktor, may mga lawyer. Iba naman nasa corporate world. Iba naman may catering na business. Iba naman may buy and sell na business. Walang mga background sa finance or anything related sa charts. Pero naging successful pa rin sila kasi sinunod lang nila yung tamang process at naging consistent lang sila. Pero, pwede ba talagang ma-wipe out ang account mo? Pwede ba talagang mawala yung pera mo? Ito yung usual na tanong. Siyempre, nakakatakot yan. Ito sabihin ko sa inyo, yes, pwede ma-wipe out yung pera mo. Pero, meron kaming ginagawa na risk management technique na hindi talaga mawawala yung buong kapital mo. Meron kang follow ng mga specific rules, katulad ng risk per trade, or maximum na pwede mo lang i-risk. Tawag namin dyan, maximum exposure. Lahat yan nakalagay sa plan mo. For example, meron kang 10,000 pesos, ang i-risk lang natin dyan is nasa 100 to 200 pesos. So, kung 1% per trade ang risk mo, kailangan mo matalo ng 100 times sa sunod-sunod. At wala pa ako nakikitang nangyari na ganun para ma-wipe out yung account mo. Sa Forex, hindi talaga yung pera yung pinakapuhunan mo. Pinakapuhunan mo talaga is yung pinaka-mindset mo, yung discipline mo sa pera, at yung willingness mo matuto. At kung seryoso ka talaga sa financial freedom mo, worth exploring ito. Lalo na kung practical at efficient na paraan ang gusto mo. Kung gusto mo matuto kung paano maging profitable Forex trader, at kung sawa ka na sa kakasubok ng kung ano-ano opportunities na nauuwi sa wala, schedule ka lang ng call with my team. Ayan, meron tayong link sa baba. Ito, wala tong bayad, wala rin tong commitment, wala rin tong sales talk na pangmatagalan. Pag-usapan lang natin kung nasan ka ngayon sa financial journey mo, ano ba yung mga goals mo, short term at long term, at paano natin pwedeng buuin ang strategy mo step by step. So it's just a conversation para matulungan kang malaman kung Forex ba talaga ang tamang move para sa'yo. So yun, figure out natin together. Minsan kasi, isang conversation lang ang pagitan ng struggling financially at may clear path to success. So yun, buka lang ng call. Kita-kits!